Bago tayo magsimula, JIP, simpleng katanungan para sa lahat. Anong mas mahalaga sa inyo kapag nagmamahal? Itsura o ugali? Kayo nang bahalang sumagot. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Flavio. Nang mga panahong ito ay kasalukuyang nakatira ang binata sa bahay ng lolo. Ulila na sa mga magulang at kapatid dahil sa isang malagim na aksidente. Kaya't ang lolo Bonnie na lang niya ang halos nagpalaki sa kanya. Dalawa lang silang magkasama sa pagmamay-aring bahay. May dalawang palapag ang tirahan. Kapag walang pasok sa trabaho si Flavio, sa likod bahay lamang siya nagpapalipas ng oras. Maraming alagang hayop doon. May iba't ibang klase ng isda at pati na rin ng pagong. Nasa lawa na siya lang din ang may gawa. Madalas siyang umistambay dito para matanggal ang sama ng loob sa mundo. Hanggang ngayon, naaalala pa rin niya ang pambabasted ng niligawan. Naging kaibigan niya rin naman ang dalaga at akala niya hindi ito tumitingin sa panlabas na kanyuan. Nagsisisi kung bakit sinubukan pang manligaw. Nakatanggap tuloy siya ng masasakit na salita na di niya akalaing maririnig mula sa babae. Ayon dito, nais niyang maging nobyo ay gwapo, macho, singkit at matangkad. Na malabo namang mangyayari dahil ang pisikal na itsura ni Flavio ay kabaliktaran ng mga nabanggit. 2 linggo na ang nakalipas magmula na mabigo. Pero habang tumatagal, unti-unti na niyang natatanggap. Pati pagtingin niya sa dalaga ay tuluyan ng nawala at napalitan ng galit. Hindi lang sa isang babae, kundi sa lahat. Dahil ang tingin niya ay iisa lang ang mga ito. Hindi naman nagkaroon ng inggit si Flavio sa mga lalaking may itsura. Sa halip, tinatak na lang sa isip na balang araw ay malalamangan rin niya ang mga ito. Kung kailan at kung paanong paraan, hindi niya pa alam. Basta't nangako siya sa sarili na di na magiging kalait-lait balang araw. Kapag nagsawa na si Flavio sa pagtambay sa likod bahay, dumidiretso na siya sa kwarto. Doon siya nag-iensayo para gumanda ang katawan. Binabantayan rin ng mga kinakain para lang di mauwi sa wala ang pinagpaguran. Pagpatak ng gabi at pagkatapos mamahinga, napagpasyahan niyang lumabas para bumili ng balot. Ito lang ang nagpapalakas sa kanya kapag pinagod niya ang katawan. Sa oras na bumibili siya nito, di na siya kumakain ng kanin sa paniniwalang yung balot ay naglalaman na ng iba't ibang sustansya. Sa paglalakad, meron siyang nakitang isang dalaga. Kitang-kita ang magandang hugis ng katawan. Nang makasalubong siya, tinignan siya nito mula ulo hanggang paa tapos biglang lumayo. Napailing na lang siya sa pangiinsulto nito. Sa sarili, di naman kagandahan yung babae para umasta ng ganon. Nang matapos makabili ng balot, umuwi na siya para kainin nito at pagkatapos ay natulog na. Kinaumagahan, naghanda na siya para pumasok sa trabaho. Kapag pumupunta siya sa bilihan na pinapasukan ay palagi siyang sumasakay ng tricycle. Habang nakasakay, yung sasakyan ay biglang tumirik sa kalagitnaan ng biyahe. Mabuti na lang ay may kakilala ang driver sa lugar, kaya doon ito humiram. Napansin niyang merong tindahan kaya't bumili muna siya ng maiinom. Isang matandang lalaki ang nagtitinda. Nagtaka siya kung bakit matapos bumili, nakatitig pa rin ito sa kanya. Kaya naman kinausap niya ito. Manong, may problema po ba?" Tanong ni Flavio. Ngumiti ang matanda at nagsabing alam nito ang nilalaman ng isipan ng binata. Meron itong may tutulong basta't buo lang ang loob niyang tanggapin niyon. Kaya't nagtaka siya matapos marinig ang sinasabi ng matanda. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin at nagtanong siya kung anong may tutulong nito.
Tumitig ang matanda sa kanya habang nagwika ng, Ipapaliwanag ko sa'yo. Malalaman mo lang kapag bumalik ka ulit dito sa bahay ko. tumawa pa ito matapos sabihin niyon. Ilang sandali pa, tinawag na siya ng tricycle driver at aalis na sila. Kaya naman nagpaalam na siya sa matanda at sumakay. Kalahating oras rin ang tinagal ng biyahe. Matapos bumaba at makabayad, bigla siyang tinanong ng tricycle driver. Sir, ano ba yung sinabi sa'yo ni Mang Ambo? Kanina kasi nakita ko kayo nag-uusap eh. Kung ano man ang sinabi niya, huwag ka nang babalik roon ha. Wika ng tricycle driver. Biglang nahiwagaan si Flavio nang marinig ito. Ngunit sinabi niya na pinapabalik siya at mukhang merong mahalagang sasabihin. Nagulat ang binata sa sunod na sinabi ng driver. Ayon rito, usap-usapan na aswang si Mang Ambo. Naghahanap ng mahahawaan at yun ang dahilan kung bakit siya pinapabalik. Para hikayatin na maging kauri niya. Dagdag pa ng driver, kung hindi lang nasira ang sasakyan kanina, di na siya manghihiram sa anak ni Mang Ambo. Ayos naman ang anak dahil kaibigan niya ito. Maliban lang doon sa matanda dahil maging siya. Niyaya noon na maging katulad niya. Hindi alam ni Flavio kung maniniwala ba sa kwento ng driver o hindi. Napatango na lang siya bilang sagot sa payo na hindi na babalik doon. Hanggang sa umalis na ang driver at siya naman ay pumasok na sa trabaho para makapagsimula na. Mabilis na lumipas ang oras. Uwian na kaya't naghanap na ulit siya ng masasakyan. Hindi niya alam kung nagkataon lang ba o talagang sinadya ng panahon. Nakita niya yung nililigawan na merong kahawak kamay na lalaki. Gwapo, matangkad, singkit at maskulado. Katulad ng nabanggit na katangian na sinabi ng dalaga. Pero hindi niya na ito pinansin dahil natapos na ang pagiging magkaibigan nila matapos siyang laitin. Nang makahanap ng tricycle ay agad na siyang sumakay. Habang nasa biyahe, biglang nakaramdam siya ng kilabot. Madilim sa lugar na tinatahak at mangilan-ngilan lang ang ilaw ng poste. Naalala niyang malapit sa bahay ni Mang Ambo ang lugar. Naisipan niyang sumilip sa labas at nakitang nalagpasan na pala ang bahay nito. Pero natanaw niya si Mang Ambo sa di kalayuan. Titig na titig sa kinaroroonan niya. Nakaramdam siya ng kaba nang matapos itong makita. Pakiramdam ni Flavio, talagang may kailangan ang misteryosong matanda. Iniisip na hindi siya nito lulubayan. Nang makauwi, agad niyang nabanggit ito kay Lolo Boni. Pero naging payo ng lolo ay magdasal lamang at huwag matakot. At para tuluyang mawala ang pangamba, nagsaboy ng asin sa paligid ng bahay si Lolo Boni. Hanggang sa doon na lang nawala ang pagkapraning ng binata. Kinabukasan, maagang nagising si Flavio. Sa tuwing nagigising, di almusal yung una niyang ginagawa, kundi ang pagpapakain sa mga alagang hayop. Kaso nga lang pagkarating sa likod bahay, napansin niyang di na nakahilera yung mga asin na nilagay ng lolo kagabi. Nagkalat ito na para bang hinangin ng malakas. Imposible namang mangyari dahil yung asin ay di naman basta-basta tatangayin ng malakas na hangin. Sa palagay niya, parang may nagtanggal dito. Hanggang sa ilang sandali pa, naagaw ang atensyon niya nang may makitang pinagkukumpulan ng mga langaw. Kaya't dumampot siya ng patpat at hinalukay yun. Matapos gawin, biglang umalingasaw ang baho mula sa mamasamasang bagay. Amoy laway na ubod ng sangsang. Hindi niya alam kung saan galing. Pero binuhusan niya na lang ng tubig para matanggal ang kakaibang baho. Pagkatapos, muli siyang naglagay ng asin sa palibot ng bahay. Napagtanto na baka malakas lang ang hangin kagabi, kaya natanggal ang mga nilagay na asin. Makaraang maglagay ng pangontra, muling binalikan ng mga alaga at pinakain. Hanggang sa sumapit ng 9:00 ng umaga,
Muling naghanda si Flavio para pumasok sa trabaho. Pagsakay ng tricycle, muling nadaanan ng tirahan ni Mang Ambo. Subalit ng mga sandaling iyon ay di niya ito nakita. Hanggang sa makarating sa pinapasukan. Pero ng araw pa lang iyon, muli niyang mararanasan ng pinaka-iniiwasan. Aakyat sana siya para magpahinga at magkape muna. May nakasabay siyang 5 babae sa pag-akyat. Hanggang sa maya-maya, nagtanong ang isang babae at sinabing, sino sa mga kasama ang dinaligo dahil naamoy itong mabaho at amoy putok. Sumagot ang mga kasama na naligo naman sila. Hanggang sa biglang nagsitinginan sila kay Flavio. Para bang sinasabi ng mga ito na siya yung amoy putok. Pero sa kabila nun, nagpatay mali siya na lang ang binata. Pero sa loob-loob niya, mas lalong tumindi ang pagkamuhi niya sa mga babae. Pagkarating sa kantin, akala niya ay matatapos na ang pambubuli na ginagawa nito. Pero nagkakamali siya. Dahil makaraan niyang bumili ng kape at pagkain. Nang makaupo ay biglang may nagbuhos ng tubig sa ulo niya. Paglingon ng binata, nagtuturuan pa ang mga ito kung sino ang gumawa. Pero malinaw sa kanya na yung nagsalita kanina ang gumawa. Dahil ito lang naman ang may hawak na tubig. Hindi niya alam kung ano ba ang problema. Doon lang siya nakaranas ng ganoong katinding pambubuli. Kaya't umiling na lamang siya at hinampas ang kamay sa mesa para ipakita ang galit. Tila hindi naman nagustuhan ng isang babae kaya't sinabihan siya ng pangit at napakadaling mapikon. Hindi na nakapagtimpi si Flavio. Tumayo na siya sa kinauupuan at sinigawan ng mga ito. Wala na siyang pakialam kung marinig pa ng ibang empleyado. Ano bang problema nyo? Kanina pa kayo ah. Akala nyo ba hindi ko alam na ako yung tinutukoy nyo? Mga wala kayong magawa sa buhay. Akala nyo naman kagaganda nyo para manglait. Dapat sa inyo, di dito nagtatrabaho kundi sa club. Dahil bagay naman sa itsura ninyo. Mas mabuti pa nga yung mga bayaran sa inyo eh. Kahit ganun ang trabaho, sigurado ako maganda naman ang kalooban. Hindi kagaya nyo, mga basura ang ugali. Galit na wika ni Flavio. Dahil sa nangyari, sinabihan pa siyang bakla dahil sa pagpatol nito. Pero para sa kanya, wala nang paraan para lumabas ang sama ng loob kundi ang sabihin rin ng masasakit na salita sa mga dalaga. Parang mga bulag na di nakikita ang sariling kapintasan. At dahil sa ginawa, pinagbantaan pa siya ng isa na makakarating ito sa kanilang amo. Makalipas lang ang ilang sandali, pinatawag na siya ng amo kasama ang mga babae. Wala naman siyang magagawa kundi ang harapin ito. Nagtanong ang amo kung bakit niya iyon nagawa. Kaya't sinabi niya naman ang dahilan. Ngunit nagulat siya nang di ito pumabor sa kanya. Ang sabi nito, hindi pinapahintulutan ng organisasyon ang sinumang empleyado na magiging pasimuno ng pakikipag-away. Pinagpilitan ni Flavio na di siya ang nanguna. Ngunit di siya nito pinakinggan at salip. Pababalikin na lang siya kinabukasan para pumirma ng resignation. Kitang-kita niya kung papaano ngumiti ang mga babae nang malaman na patatalsikin na siya. Wala namang nagawa si Flavio kundi tanggapin na lang ang kabiguan. Maaga siyang pinauwi ng amo kaya naman bago siya umuwi ng bahay, bumili muna siya ng isang kaha ng beer para uminom. Gusto niyang magpakalunod sa serbesa hanggang sa makalimutan ng mga problema. Noong nasa bahay na, nakita siya ni Lolo Bonnie na merong dalang mga beer. O apo, ngayon lang kitang nakitang iinom ng ganyang karami ah. Abay teka, anong problema? Tanong nito. O Polo, malaking problema eh. Paano ba naman kasi tanggal na ako sa trabaho? Dahil sa mga walang hiyang babaeng yun. Ginalit nila ako ng husto at nung makipagsagutan naman ako pa yung lumabas na mali. Ayoko na ng ganitong buhay lo. Napakahirap maging pangit. Dahil sa itsura kong ito, nagmumukha akong katawa-tawa. Mistulan akong sinungaling dahil sa itsura ko. Itong itsura ko, di ba pagkakatiwalaan ng mga matang mapanghusga?
Lahat ng mga tao sa ngayon ay tumitingin na sa panlabas na kaanyuan. Mga walang kwenta. Anong klaseng buhay to, Lo? Lahat yata ng sumpa ng langit nasa loko na. Kabiguan, lahat-lahat, Lo. Bakit pa ako naging tao? Umiiyak na wika ni Flavio. Pero pinakalma at dinamayan siya ni Lolo Boni. Ang sabi nito, walang ginawa ang Diyos na di maganda. Ang lahat ng gawa nito kabilang ang mga tao ay may halaga sa mundo. Ang nangyayari lang sa kanya ay isang pagsubok na dapat niyang lagpasan. Pero sobrang sama pa din ang loob ni Flavio. Hindi na siya napigilan ng lolong uminom. Buong maghapon siyang nagpapakalasing. At nang maramdaman na malakas na ang tama, doon lang siya tumigil at tumiga sa kama. Makalipas ang ilang oras, nagising si Flavio. Nang makita niya ang orasan ay 11:00 pa lang ng gabi. Medyo nawala na ang kalasingan niya pero masakit pa rin ang ulo. Hindi niya akalaing ganun pala katagal yung pagtulog. Hanggang sa bumangon na siya, napagpasyahang magpahangin sa labas dahil naiinitan siya ng sandaling iyon. Sa kalagitnaan ng pagpapahangin, nagulat siya nang makita si Mang Ambo sa di kalayuan. Sumisenyas na lumapit. Kaya naman bigla niyang naalala yung sinabi nito nung nakaraan, kung saan nababasa nito ang isipan at may tutulong siya sa kanya. Dahil dito, tuluyan nang binura ni Flavio ang tungkol sa pagkatao ng matanda. Sa halip, naging desperado na malaman ang may tutulong nito. Kaya't lumapit siya rito at kitang-kita kung paano ito ngumisi. Buti naman buo na ang loob mo. Alam ko kasi na gusto mo magbago. Yung ikaw na di na mabibigo sa mga babae. Yung ikaw na igagalang ng lahat dahil sa iyong itsura. Hindi ba't yun naman ang gusto mo, bata? May magagawa ako para matupad yun. Kaya't samahan mo ako sa bahay at ipapakita ko sa iyo. Wika nito. Yun nga po yung mga bagay na gusto kong mangyari. Teka, paano niyo po yun nalaman? Saka, bakit niyo po ako sinundan dito? Tanong ni Flavio. Ito ay dahil nakikita ko na ikaw ang karapat-dapat pagpasahan ng kakayahan ko. Ayaw kasi ng anak ko na maging aswang. Kaya naman naghahanap ako ng ibang tao. Sa oras na may ipasa ko na yun sa'yo, magbabago ang buhay mo. Lalakas ang katawan mo at magagawa mo ring magbago ng katauhan gaya ng isang kaakit-akit na lalaki. Pero mangyayari lang yon pag nakapatay ka na ng tao. Ipahid mo lang ang dugo sa katawan mo hanggang sa maging kaaya-aya na ang itsura para sa lahat. Ano? Payag ka ba? Alam kong malaki ang galit mo sa mga kababaihan. Gamitin mo ang galit mong yan para magbago. Patayin mo mga babae. Pangungumpinsi ng matanda. Gawa ng nilamon ng galit ng puso ni Flavio. Pumayag siya sa kagustuhan nito hanggang sa nagpunta na siya sa bahay ng matanda. Alam niya na magiging aswang siya sa oras na tanggapin ang ipapasa nito. Pagdating doon, ipinakita sa kanya ang isang balde ng dugo na pwedeng gamitin para sa pagbabago. Pero bago yun mangyari, kailangan meron muna siyang tanggapin. Kaya't humiga siya at tinutusan na inganga ang bibig. Samantalang ng mga sandaling yun, nakayuko ang matanda habang nakabuka din ang bibig. At maya-maya pa, biglang tinubuan ng maraming ugat sa mukha ang matanda. Pumula ang mga mata hanggang sa merong unti-unting lumabas na itim na ibon sa bibig nito. Malapit na sanang masalo ng bunganga ni Flavio, pero bigla siyang tumayo habang nagsasabing, "Hindi ko na po itutuloy, Mang Ambo. Ayaw ko mabahira na kasamaan ng pagkatao ko. Naniniwala akong merong dahilan kung bakit nangyayari to sa akin. Ngayon ko lang napag-isip-isip, hindi dapat ako nagtatanim ng sama ng loob sa mga tao, lalong-lalo na sa Diyos. Hindi ko rin dapat dinadamay ang lahat ng kababaihan sa galit ko. Kahit sa kabila ng naranasan ko, alam kong meron pa ring mabubuting babae na di tumitingin sa panlabas na kaanyuan. Bihira nga lang, pero meron pang ganong klase ng babae. Yung nanay ko, nasaksihan ko kung paano niya ako alagaan nung maliit pa ako.
Nasaksihan ko kung paano niya ako ipagtanggol sa mga mapanglait na tao. Di ko kaya mga ambo. Ayaw kong pumatay dahil lang sa pansariling kapakanan. Tatanggapin ko na lang sa sarili ko kung ano ko. Dahil sa ganitong anyo ko sinilang ni nanay. Wika ni Flavio. Kaya naman, di na siya pinigilan pa ni Mang Ambo. Ayon dito, ang bawat nilalang ay merong karapatang magdesisyon sa kung ano ang tama. Kaya't pinauwi na siya na matanda. At habang naglalakad sa daan ay nakakita siya na mag-inang pulubi habang nanlilimos. Kitang-kita niya ang babae kung paano kumanta at gumawa ng paraan para lang mabuhay ang anak. Mahal na mahal nito ang sanggol na karga sa mga bisig. Naalala niya ang nanay niya. Nang makita yon ay napangiti siya dahil tama ang naging pasya. Kung nagpadala siya sa galit, alam niyang madadamay ang mga mabubuting babae na gaya ng pulubing ito. Nilapitan niya at nagbigay ng pera at pagkatapos ay umuwi na sa kanila. Nang sumunod na gabi, hindi na siya binalikan ni Mang Ambo. Hanggang sa isang araw, nabalitaan niyang patay na ito. Nagulat siya nang marinig sa tricycle driver na dating nasakyan. Dahil sa pagkakaalam niya, may napagpasahan na ang matanda kaya namatay ito. Namamatay ang mga aswang kapag nawala na sa sistema ang itim na ibon. Magpas sa ganun pa man, hindi na natukoy ni Flavio kung sino man ang tumanggap ng alok ng aswang. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP, at salamat din RJ sa pag-guest sa ating YouTube channel. Kaunting opinion para sa kwento. Mahirap paano ba? Pwede nating sabihin na may mga tao na hindi tumitingin sa panlabas na kaanyuan. Pero deep inside sa kanila, nagmamatter talaga yung itsura eh. Kahit na hindi maayos yung ugali, basta maganda o gwapo tignan ng isang tao, okay sa kanila. Kayo ba, JIP? Anong mas mahalaga sa inyo? Itsura o ugali? Kayo nang bahalang sumagot, JIP. Maraming salamat.